yan ay lalago. Amen, mga kapatid. No? At yan po ay iingatan at patatatagin ng ating Panginoon. So, praise God. Naalala ko lang kanina nung maawit tayo ng mahal na mahal kita, Panginoon. Narinig ko yung isang version doon sa GK, no? Yung Gising Kabataan. No? Maganda rin yung mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. So, siyempre, nagbabatian tayo, di ba? So, maganda yun ang sabihin natin na mahal natin ang ating kapatid sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Thank you, Lord. Pwede bang harapin mo yung katabi at sabihin mo, mahal na mahal kita sa Panginoon. Amen. Praise God. Okay, dahil sa hapong ito, ang ating mensahe ay patungkol sa yung pangangailangan natin sa bawat isa. No? At ang binigay nga sa akin ay itong passage sa Ecclesiastes chapter 4. At tayo pong lahat ay tumayo. At babasahin ko lamang po itong Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12. At babasahin ko po sa English, no? Sa English muna. So sabi rito, kung nakita niyo na po, two are better than one, because they have a good return for their work. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Also, if two lie down together, they will keep warm. And how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Amen. So tayo po yung manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa sandaling ito na sa kabila, Panginoon, ng masamang panahon ay kayo ang nagbigay sa bawat isa ng hangarin, ng pagnanasa, ng katapatan, Panginoon, sa aming mga puso upang dumalo sa iyong gawain. Dahil tunay nga po, Panginoon, nais nyo na kami ay patuloy na magtipon, Ama. Dahil doon po kayo lalong nagpapahayag ng iyong sarili sa amin. Panginoon, sa hapong ito, dalayan ko na kayo po ang patuloy na mangusap sa amin. Gawin niyo pong malinaw ang iyong mga salita at gawin niyo po itong practical sa buhay po namin. Na makita po namin kung ano ang nais niyo pong ituro sa mga salita niyo pong ito, Ama. At Panginoon, tulungan niyo po na patuloy namin maituon ang aming puso, ang aming kaisipan sa inyo. Hindi po sa anumang mga problema, hindi sa anumang mga hamon sa buhay namin, mga alalahanin, kundi Panginoon, patuloy na ipagkatiwala namin sa inyo ang lahat ng ito. Dahil kayo po ang kumukup-kup, kayo po ang nag-aaruga sa amin. Salamat po, Ama, at muli niyo pong gamitin ang iyong lingkod sa mga sandaling ito. Pakapuspusin niyo po ng iyong banal na Espiritu, maging ang aking mga kapatid. At kailangan po ang may taas at kailangan po ang aming makita, Panginoon. Salamat po, Ama. At maging sa mga sandaling ito, Panginoon, nais ko pong kunin ang pagkakataong ito para ipanalangin na isa naming kapatid, si Brother Junjun Golyoso, na may balita, Panginoon, na siya ay dinala sa ospital dahil siya po ay nahirapang huminga. Sa pangalan na aming Panginoong Yesus, sinasawata po namin ang espiritu ng kahirapan na paghinga na yan. Ano mga humahadlang, Panginoon, sa kanyang sa daluyan ng hangin, Panginoon, sa kanyang baga, Panginoon, sa kanyang mga problema sa kanyang puso, Panginoon. At aming tinatali at pinalalaya sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At pinapakawalan namin ang espiritu ng kagalingan. At Lord, alam namin na hindi niyo po ingatan na yung kapatid. Maging Panginoon, patuloy namin itinataas sa aming pastor na kayo po ang patuloy na magbigay, Panginoon, ng himala ng kagalingan sa Kanya. Lord, anumang mga sakit, ano pa mga discomfort sa Kanyang katawan, Lord, lahat ng yan ay inuutusan namin lumayas sa pangalan ng Panginoong Yesus. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpahayag ng iyong kapangyarihan sa buhay niya. Salamat po, Ama. At ngayon pa lang inangkin na po namin ang kasagutan sa aming panalangin. Dahil yan po ang sinabi niyo sa amin. Panginoon,
na manangin namin, kami manalig na natanggap na namin. At ito ay matatanggap namin, Panginoon. Inaangkin na po namin ang kasagutan sa mga panalangin ito. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Mara po kayo makaupo. Yung iba ay nauna nang umupo. Anyway, gusto ko pong gumamit ng pamagat sa mensaheng ito, no? Na the power of more, no? Ang kapangyarihan ng marami. Okay? The power of more. Bagamat siguro kanina pag nung narinig niyo po yung mga salita ng ating Panginoon ay binibigyan dito ng diin yung mas mabuti yung dalawa kaysa sa nag-iisa. Pero sa huling talata ay makikita natin na meron pang hindi lang sa dalawa, no? Kumbaga, kung higit sa dalawa ay naroon yung kapangyarihan. So, sabi nga natin, na meron kasabihan, the more, the merrier. Amen? So, mas marami, mas masaya. At tulad ngayon, kahit paano, medyo marami tayo, kaya masaya tayo. Masaya ba kayo mga kapatid? No? Parang iba sa inyo, hindi masaya. baka medyo giniginaw ba yung iba? Okay. So, pero merong pang isang mensahe sinasabi dito. Hindi lang the more, the merrier, the more, the better. Mas mainam, mas mabuti yung mas marami. Okay? So, ito pong binasa natin ay binibigyan din dito yung kahalagahan na tayo ay may kasama. O yung tinatawag na companionship. Kaya gagamitin ko po yung salitang yan para sa iba't ibang bahagi na mensaheng ito. Nasabi nga rito, tingnan po natin muli, no? Ecclesiastes chapter 4. Sinabi rito sa verse 9, two are better than one. Okay? Ang dalawa ay mas mabuti kaysa sa isa. Okay? Bakit kaya sinabi na ang dalawa ay mas mabuti sa isa? No? Okay. Teka, titingnan ko lang po yung Tagalog. Okay? Dala niyo po ba mga Bible niyo, mga kapatid? No? Dala niyo po? Okay, so buksan niyo sa mga ngaral. No, yan po ay, although nasa screen, ano? Pero maganda rin na tinitingnan natin sa ating mga Biblia. Okay. So, sino nga po ang sumulat nito mga ngaral, mga kapatid? Si Solomon. Okay, isa po yan sa mga sinulat niya, no? Talagang binigyan siya ng karunungan, no? Na galing sa Panginoon, no? At itong mga ngaral ay actually parang ano yan parang journal yan ng kanyang naranasan sa buhay niya, no? Na marami siyang sinubukan pero mga bagay sa mundong ito na hindi nagbigay ng tunay na kasiyahan sa kanya, no? Kaya bandang huli sinabi niya ang mas mainam ay yung matakot tayo sa Diyos, no? Fear God, keep His commands, no? Sumunod tayo sa kanya, no? At meron pa siya mga ibang conclusion doon. So dito, isa ito sa sinulat niya. Sabi rito sa verse 9, ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Two are better than one. Dito po pinapakita sa atin yung dinisenyo talaga tayo ng Diyos para sa tinatawag na companionship. No, talagang nilikha tayo ng Diyos, mga kapatid, hindi para tayo ay mag-isa. No? Nilikha tayo ng Diyos. We are created by God for relationship. Kung mabasa natin sa Genesis chapter 1, tingnan natin kung ano yung mga relationship na nais na establish ng Panginoon, no, sa buhay natin. Genesis chapter 1 sa verse 26, sabi rito,
Alam ko, alam niyo na naman to, no? Sabi ng Panginoon, let us make man in our image. Okay? Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, no? At sabi niya, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. Okay. So, dito mabasa natin na ang tao ay nilikha ng Diyos. Okay? So, alam na natin yan. Pero bakit nilikha ng Diyos ang tao? Bakit? Okay? Sabi rito, para pamahalaan yung kanyang manalikha. No? Pero alam nyo, pangalawa na lang yun eh. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ay para maranasan yung sabihin nating malapit na pakipagrelasyon sa Kanya. Amen, mga kapatid. No? Kasi hindi ba, basa natin sa Genesis na ang Panginoon ay hindi naman siya malayo sa tao eh, no? Talagang binibisita pa niya sa hardin ang tao, di ba? Kinakausap niya. So, una, nilikha tayo for a relationship with God. Amen. So, kailangan talaga magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos. No? Kaya nga nung nagkasala ang tao, ang Diyos pa rin ang gawa ng paraan para maibalik yung nasirang relasyon ng tao sa Kanya. Dahil gusto talaga ng Diyos na ma-enjoy natin siya. No? Yung fellowship natin with Him. Okay? Pero, may isa pang relationship na nilikha ng tinatag ng Diyos. Yung sinabi sa Genesis chapter 2 verse 18. Okay? So, alam rin natin ito. Nung nakita ng Diyos ang tao, sabi rito, the Lord God said, it is not good for man to be alone, suitable for him. Okay, sa Tagalog ang sabi, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Amen? So, makikita natin na ang tao, nilikha talaga ng Diyos para magkaroon ng relasyon sa Kanya at magkaroon din siya ng relasyon sa Kanyang kapwa-tao. Kaya nilikha ng Diyos siyempre, unang nilikha niya si Adan, pagkatapos nilikha niya si Eva. Okay? So, dahil nakita ng Diyos na kailangan ng tao na meron siyang kasama. No? Okay? So, we were made for fellowship. Tandaan natin yan. We were made for fellowship with God and with each other. Yan ang sabi ni isang kapatiran, si Ralph Mahoney. At sabi, nabasa ko rin sa isang translation ng Biblia na may paliwanag sa baba, yung New Living Translation, life is designed for companionship, not isolation. For intimacy, not loneliness. Ang buhay daw natin ay dinisenyo ng Diyos na para sa pakipagkapwa. Okay? Hindi para sa pag-iisa. Yung isolated tayo. Dinisenyo ng Diyos ang buhay para sa yung tayo ay maging malapit sa ating kapwa at hindi tayo ay malungkot. Amen, mga kapatid? No? Kaya may nagsasabi sa ating mga Kristiyano, dapat daw walang Kristiyanong, kumbaga sa atin ang mga Kristiyano, no? Dapat daw walang Kristiyanong Lone Ranger. Lone Ranger. Sino sa inyo kilala nyo si Lone Ranger? Kilala niya? Sino sa inyo naabutan nyo si Lone Ranger? Okay? Ayaw nyo magtas ng kamay dahil malalaman ng edad ninyo. Okay? Ako, aminin ko, naabutan ko si Lone Ranger. Si tatay, naabutan niyo si Lone Ranger, di ba? O si Kuya Mar, si Brother Arthur, di ba? Naalala niyo ba yung sinisigaw doon sa na yon, palabas na yon, The Lone Ranger, di ba? Okay? Kasi si Lone Ranger, wala siyang kasamang ibang ranger. Ano siya yung
bida siya doon na nakamaskara. Tapos nilalabanan niya yung basta yung mga masamang tao. Di ba? Wala siya ibang kasamang ranger, kaya ang tawag sa kanya, the Lone Ranger. Pero alam niyo ba, kahit si Lone Ranger, hindi nag-iisa. Meron siyang kasama. Sinong kasama niya? Ay, siyempre kabayo kasama niya. Pero, meron siyang kasamang Indian. Di ba, naalala niyo? Anong pangalan ng Indian? Pangit nga yung pangalan ng Indian eh. Kasi yung pangalan ng Indian, Tonto. Tonto. Kaya hindi na maganda yung salitang tonto. Pero yun ang pangalan ng kasama yung Indian. Yun ang sidekick niya. Di ba? Anyway, kung interesado kayo makilala si Lone Ranger, nasa YouTube. Palagi mo, papanood niyo pa yung mga lumang Lone Ranger. Pero hindi talaga pwede na ang tao ay nag-iisa. Amen. No? Now, actually, kahit sa Bible, makikita natin maraming halimbawa ng mga tao ng Diyos na talagang sila ay ginamit, maitili ng Panginoon, pero hindi sila nag-iisa. Halimbawa, si Moses. Nag-iisa ba si Moises? Sinong kasama niya? Okay, si Aaron nung hinarap nila yung Paraon, di ba? Pero later on, sino yung naging assistant niya? Yung naging aid niya na nung siya'y namatay, siya na yung pumalit. Sino yon? Ayun, si Josue, di ba? Si Elijah. Meron bang kasama si Elijah? Meron. Sino? Sino kasama? Actually, meron siyang isang yung parang ano bang tawag doon? Yung di ko alam kung ano tawag doon. Pero si Gehazi, di ba? Meron. Pero later on, meron siya talagang kasama si Elisha. Okay? Kaya nung umalis na si Elijah, si Elisha, si Eliseo naman yung, di ba? O si Pablo, talagang ginamit ng Diyos. Mightily, no? Pero hindi rin nag-iisa si Pablo. Sinong kasama niya? Sino mga naging kasama niya? Si Silas, si Bernabe, di ba? Noong una kasama niya si Bernabe, no? Pero meron pa silang kasama noon, si John Mark. Okay? Pero si John Mark kasi nang-i-Indian eh. No, nang-Indian si John Mark lang minsan, iniwanan sila. Kaya sabi ni Pablo, ayaw ko nang isama niya si John Mark. Di ba? Ano lang, background lang naman to. Tapos, si Bernabe, gusto niya isama pa rin nila si John Mark. Kaya ewan ko lang kung talagang nagtalo sila. Hindi sila nagkaunawaan. So, ano nangyari? Si Bernabe, sinama niya si John Mark. Si Pablo naman, may ibang kasama na, si Silas. Di ba? Okay, so mabase sa Bible, nung una, si Bernabe kasama niya, tapos sunod si Silas. So, marami sa Bible, no? Teka. Now, gusto ko lang sabihin hindi porke sinabi ni Lord na ang tao, hindi dapat ang tao ay nag-iisa. So, binigay niya si Eva. No? Now, pag sinabi yung companionship, it is not limited to yung marriage relationship. Ibig sabihin, hindi ko sinasabi at hindi sinasabi ng Biblia na ang kailangan mong makasama ay, ibig sabihin, kailangan nating lahat magkaroon ng asawa. Okay? Not necessarily. Okay? Nung time lang na yon sa Old Testament, kailangan ni Adan ng katuwang. Okay? Kaya nilikhaan Diyos si Eva. Pero ang companionship is not limited to yung spouse. Pwede yung isang kaibigan. No? Okay, pwede yung isang kapatid. No? So, gusto ko lang linawin yun, no? Dahil baka, alam mo kasi may ibang mga tao talaga parang, ewan ko na, ba't gano'n ang kanilang mentality? Pag sinabing ikaw ay single pa, parang, single ka pa rin? parang,
Ano bang, parang may kulang sa buhay mo, parang gano'n, di ba? Parang required na ikaw eh. Gusto ko lang linawin na hindi limited ito sa spouse, okay? Sige, linawin ko lang yon. Pero tingnan natin ngayon ang advantages of companionship. Bakit? Ano ba yung mga kabutihan na naranasan natin pag tayo may kasama? Okay? So sabi rito, balikan natin ang Ecclesiastes. Okay, sabi diyan, two are better than one because they will have a Teka. Okay, so sabi rito, two are better than one because they have a good return for their work. So paano sinasabi na mas maigi raw ang dalawa kaysa isa dahil mas maraming marami silang maraming magiging bunga ng kanilang paggawa kung dalawa sila. Okay? Naalala ko lang, may sinasabi na, na, halimbawa, yung mga tinatawag na mga beasts of burden, yung mga kabayo, mga baka, pag halimbawa, mag-isa lang sila, no, na halimbawa, meron silang hihilahin o bubuhatin, meron silang magagawa. No? Pero pag dalawa silang magkasabay na halimbawa hihila o kaya magpapasan, mas marami yung magagawa nila kaysa kung halimbawa hiwalay silang gagawa at pagsasamahin mo yung ginawa nila na nag-iisa, mas marami pa silang magagawa pag dalawa silang nagtutulungan. Amen? No? Actually, merong isang salita na ako lang narinig nyo, yung salitang synergy. Synergy. Ano ibig sabihin ng synergy? Yung synergy, sabi rito, it is the interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effort greater than the sum of their separate efforts. Para sinasabi lang dito, yung pag may dalawa talagang nagsama at nagtulungan, merong tinatawag na synergy, na yung mapoproduce nila ay higit pa doon sa magagawa nila pag hiwalay sila. Okay, halimbawa, nagtrabaho si Nanay Baby, ganoon din si Ate Leonie. So meron silang magagawa. Pero pag sabay sila nagtrabaho, higit pa yung magagawa nila kaysa sa pag pinagsama mo yung nagagawa nila individually. Okay? So ibig sabihin, mas marami ang nagagawa natin pag meron tayong kasama, meron tayong katuwang. Amen, mga kapatid? No? So sabi rito, so ang unang nakikita kong advantage dito, yung tinatawag na greater productivity. Mas marami tayong nagagawa. Mas marami tayong na-achieve. No? Mas maraming nagiging bunga ng ating effort pag hindi tayo nag-iisa. Pag meron tayong kasama. Okay? So pangalawa, sabi rito sa verse 10. Teka, tingnan ko rin siguro yung Tagalog. So verse 10, if one falls down, his friend can help him up. No? But pity the man who falls and has no one to help him up. Okay? So sabi rito sa Tagalog, saglit na po. Medyo na... Okay, sabi rito, kapag mabuwal ang isa, may tatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa pagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Okay? Now, of course, sa ating mga Kristiyano, alam natin, kahit nag-iisa tayo, meron pa rin tutulong sa atin. Sino yon?
Si Lord. Pero alam mo ba, si Lord practical din eh. Ginagamit niya yung tao para tumulong sa atin. No? Okay? So sabi rito, ang isang advantage pa ng companionship is greater support. No? Mas merong suporta sa atin pag meron tayong kasama. Naalala ko, hindi ko talaga makalimutan nung ako'y nagde-decide na mag full-time. Ako'y graduate ng college at pag-pray talaga ako ng kalooban ng Lord at talagang ang direction ng Lord sa akin. Marami akong mga factors na kinonsider. No? Hindi naman madali yung yung malaman mo yung kalooban ng Diyos. No, mga kapatid, hindi yan. Marami kang kumbaga maraming gagamitin ng Lord para malaman mo kung anong kalooban niya. Okay? No? So, ang naging ko is magpo-full time ako. Okay? Yung nga lang, syempre, papaalam ako sa magulang ko. Di ba? So, nagsabi ako sa nanay ko. Ang nanay ko, alam mo yung mga nanay, no? Mga supportive, di ba? Parang ang nanay ko sige, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Yeah? Parang sino ba yung nagsabi noon? Si Juan Ponce Enrile ba nagsabi noon? No? Okay. So, parang gano'n yung nanay ko. Pasa inisip ng nanay ko, sige, pag hindi ka naman magtagumpay dyan, kahit paano, may kurso ka. Di ba? Okay. So, meron kang babagsakan. Okay? Pero ang tatay ko nagalit sa akin. Talagang nagalit siya. Talagang binusa yung galit niya sa akin. Pagkatapos nun, ang sabi ko sa sarili ko, ayaw ko na. Hindi na ako mag-full time. No, kung ganito lang yung magiging resulta, no? Parang na-discourage talaga ako, aminin ko. Kapag yung sabi nga dito, yung parang babagsak ka na talaga. No? Yung eto talaga yung ganito ka, talagang high spirit ka, pero dahil lang sa opposition ng iba, parang bigla akong bagsak. Pero alam nyo, in-encourage ako ng Lord sa kanyang salita. Pero pangalawa, ginamit ni Lord si Pastor Nap para i-encourage ako. Amen? No? Paano kaya kung sabi nga, walang tutulong sa iyo para tumayo? Okay? So baka wala ako dito sa inyong harapan ngayon. No? Baka nagtatrabaho ako sa secular company. Pero, meron kasing ginamit ang Diyos para ako ay itaas. Amen, mga kapatid? No? So, yun ang isa pa, kailangan natin ng susuporta sa atin. Kaya kailangan meron tayong kasama. Pangatlo, sabi rito, verse 11, also if two lie down together, they will keep warm. How can one keep warm alone? Okay? So kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang parehong mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Okay? Now, ito, siyempre, ang isang pinapakita rito, yung physical comfort. Parang yan yung sinasabi dyan. Magkakaroon ka ng comfort sa sarili mo pag meron kang kasama. Okay? Pero I believe, hindi lang po yan limited sa physical. No? Yung emotional and spiritual comfort. So, ang pangatlong advantage na nakikita ko rito is greater comfort. No? Nakakaranas ka ng kaaliwan pag merong kang kasama na nakakaunawa sa iyong kalagayan. At lalo na, kailangan natin yan, lalo na pag tayo may sakit. Kailangan natin yan pag tayo ay discouraged o kaya tayo ay tayo ay nagdadalamhati. Di ba mga kapatid? No? Sino rito ang nawala na ng malapit na mahal sa buhay? Okay, yung talaga yung pamilya mo, no? Kapamilya mo talaga. Di ba malaking tulong yung may mga dumadalaw sa iyo, di ba? No?
Kahit wala masyadong sabihin, pero andyan lang. Okay? Yung presence lang nila, malaking bagay na. So, actually, naalala ko ulit si Pastor Nap. Si Pastor Nap, malimit, nagsabi sa akin, punta ka naman dito. No? No? Galing na ako isang araw, sunod na araw, tapos yung sunod na araw pa, sabihin pa rin sa akin, punta ka rito. Araw-araw na. Okay, sabihin ko naman sa kanya, minsan pasensya na dahil marami talaga akong gagawin. Pero alam ko yung gusto niya mangyari. Katulad isang gabi dumalo ako doon, sabi niya, mag-devotion naman tayo, sabi niya. So, gusto niya na merong kaming share, no, the Word of God. So, ang shinare ko sa kanya, yung pinopost ko na kung nasusundan nyo sa ating Facebook, no, yung araw-araw, di ba, yung mga praise items, yung pwede natin purihin ng Diyos sa mga bagay na to. So, shinare ko sa kanya yung day 1. Yun ang sharing namin. Tapos, nagparinig ako ng mga Christian song na naka-minister din sa akin. No? So, kailangan natin yun eh. Pag tayo talaga nasa, sabihin nating mahinang o mababang kalagayan sa buhay natin. Kailangan natin talaga may magko-comfort sa atin. Amen, mga kapatid? No? Alam mo si Pablo, sabi sa 2 Timothy chapter 4, nung siya ay binilanggo dahil sa pananampalataya, ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, teka lang harapin lang natin. Chapter 4, verse 11, sabi niya rito, okay, ito kasi yung huling sulat na niya, nasa bilangguan na siya nito eh. Alam niyang malapit na yung katapusan no, ng buhay niya. Sabi niya rito sa verse 11, si Lucas na lamang ang kasama ko. Okay? So, doon sa bilangguan, hinahangad niya yung pagsama ng ibang mga kapatiran. At nung time na nasa bilangguan siya, meron siyang kasama. Ang kasama niya si Lucas. Okay? So, sabi rito, hanapin mo si Marcos. No? No, hindi si BBM. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin, Rini, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Okay? So gusto niya meron pang, tapos meron pa siya mga binilin eh. Sabi niya rito, pinapunta ko sa verse 13, pagparito mo, siyempre kausap niya si Timoteo, dalhin mo yung aking mga balabal na naiwan, dalhin mo rin yung mga aklat ko, lalo na yung yari sa pergamino. Actually, yung aklat na tinutukoy niya, maaaring ano yan yung mga nakasulat doon, mga salita ng Diyos. No? So, kahit si Pablo, kahit sabihin nating magaling na apostol, pero naghanap pa rin siya. Nakuha niya kapatid? Naghanap pa rin siya nung may makasama siya. Lalo na nung nasa mapanganib na na sitwasyon. At actually, nung minsan sinabi rin niya sa 2 Corinthians chapter 7 verse 6, sinabi niya na kami ay naaliw sa pagdating ni Tito. Okay? 2 Corinthians chapter 7 verse 6. We were comforted by the coming of Titus. Okay? Inaliw niya ako sa pagdating ni Tito. Okay? So, hindi yan si Tito Soto, ha? Basta Tito lang yung pangalan niya. Okay. Wala pa si Tito Soto. Okay, basta si Tito. Yan yung sumulat ng aklat ni Tito. Okay, ni Titus.
So, tingnan nyo, yung sabi, inamin ni Pablo na na-comfort siya nung dumating yung isang kapatiran. Amen? At pinakahuli, ang sabi sa dito rin sa Ecclesiastes chapter 4, so greater productivity, greater support, greater comfort, at greater strength. No, mas magiging malakas tayo pag meron tayong, magiging mas matatag tayo pag meron tayong kasama. Amen, mga kapatid. Nasabi rito, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Okay? So kahit na isa daw ay pwedeng madaig, no? Tingnan natin sa Tagalog. Pero ang dalawa ay may pagtatanggol nila ang kanilang sarili. Okay? Yan siguro ang dahilan kung bakit si Lord, nung nagbilin siya, sige, palikan ko lang muna, no? Yung sinabi dito sa Ecclesiastes. Okay, sabi rito na okay. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa, ang lubid na may 3 pilipit ay di agad malalagot. Okay. Noong ang Panginoong Yesus ay narito, ito ang binili niya. Sa Luke chapter 10 verse 1, sabi niya, pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. So, hindi lamang yung 12 ang pinili niya. Pumili pa siya ng 72. At pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Okay? Sasabi doon, nung sinugo ni Lord ito mga alagad na to, ano lang ba? Sinugo lang ba sila ng paisa-isa? Hindi, dala-dalawa. By twos. No? Meron dahilan si Lord doon. Bakit dalawa? No? Dahil alam ng Panginoon na yun, yung pinag-usapan natin, di ba? Mas maigi kung dalawa kayo. Okay? No? Yun nga lang, wag niyong isipin na dapat parating dalawa. Minsan talaga mag-iisa ka lang. Amen, mga kapatid? No? Okay? Minsan nga sabihin ni pastor, kaya mo na yan mag-isa. Di ba? Mas tipid sa pamasahe. mas praktikal, no? Okay. Pero alam ko yung mga workers natin, malimit, hindi lang nag-iisa yan eh, may mga kasama. Di ba, mga kapatid? No? Okay? Kasi, sabi nga, pag dalawa kayo, mas may pagtatanggol niyo yung sarili niyo. No? Mula saan? Sa kaaway. Okay, may mga taong may mga masamang balak, ano? Di ba, nanay, pag napunta kayo ng tuwason, di ba? Tama ba? Meron kayong dakilang assistant na walang iba kundi si Ate Chona, di ba? No? Okay. Di ba? Anyway, kasi delikado yung lugar na yun eh. Ayan. So anyway, yun. Pero alam niyo, pinagtatakot to, ba't sinabi na ang lubid daw na 3, tatlong hibla ay hindi malalagot. Hindi ba ang pinag-uusapan 2 lang? Ba't 3? Kung sa bagay, ang mga lubid kasi, ilan ba ang hibla niyan? 3, di ba? No, wala ka naman makikitang 2 lang eh, di ba? Pero alam niyo, kapatid, mayroong spiritual na lesson yan. Ano yun? Dapat, kung 2 man kayo, meron ka mang kasama, dapat parating yung kasama yung isa pa. Sino yun? Si Lord yun. Amen, mga kapatid? No? At pagkasama mo si Lord, sabi nga sa Romans 8:31, if God be for us, who can be against us? Amen? No? Sabi nga nung kanta ni Chris Tomlin, di ba? And if our God is for us, then who could ever
stop us? Di ba? And if our God is with us, who can stand against? Amen? No? Kantayin natin bukas yan. Okay. Hindi, nasa ano talaga yan bukas. No? Pagkasama natin si Lord, walang pwedeng tumalo at dumaig sa atin. Amen, mga kapatid? Amen. No? No one can go against us. Siya yung pangatlo. Siya yung pangatlo ron. So, anong application ito? So, nakita na natin yung design for companionship. Nakita natin yung advantages of companionship. Pangatlo, the application of companionship. So, dahil nalaman natin ang mga bagay na yan, anong gagawin natin? Una, let us seek the companionship of others whenever possible. Ano rin, yung bang hangarin din natin o kaya, paano ba sabihin yon? Yung huwag ka rin mag-iisa. Amen? No, naalala ko si pastor eh. No? Meron lang siyang pabibili. Sabi niya, isama mo si ganito. Diba? Yeah. Sabi ko naman, kaya ko na pastor. Hindi, isama mo sa ganito. Diba? Bakit? Para may magbubuhat. Talaga ano niya, para kung ano yung pinapabili niya, may magbubuhat. Wag na rin ako, hindi na ako pa magbubuhat, di ba? So naisip ko, tama rin naman si pastor, ano? No? Bisa kasi, kung sanay kayong nag-iisa, minsan parang kinakaya mo, di ba? Pero mas maganda kung meron kang kasama. Amen? So pwede yan sa bahay, no? Pwedeng hindi ka lang mag-isang gagawa doon sa bahay, no? Talagang lukdo mo ng lahat, di ba? Hindi, patulong ka. Di ba? No? Di ba? Yung mga nanay dito na talagang, alam ko namang talagang mga, ano ba yun? Mga, ano tawag yan sa sarili niya dati? Kayo ay, ayun, si Maxima. Diba? Maxima, no? Talagang malakas. Pero, humingi na rin kayo ng tulong, di ba? Sa mga anak nyo, sa mga opo nyo, patulong kayo, di ba mga nanay? Amen? No? Pwede rin sa ministry, di ba? No? Huwag yung parating, kaya ko na yan. Okay? At pangalawa, let us always include Christ. Always include Christ in your relationship, in your friendship, in your partnership. So kung okay yun, meron kang kasama, meron kang katuwang, pero wag yung kakalimutan na kasama niya higit sa lahat ng Panginoon. At siya ay parating yung isama, no? Parati siyang central, no? Sa inyong sabihin natin yung companionship na yan. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ko kanina, meron talaga mapanahon na mag-iisa tayo. Tanggapin natin yan. Si Pablo, sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, yung tinignan natin kanina, dito na magtatapos. Sabi niya sa verse 16, sabi niya, nung siya daw ay nililitis na, no one defended me. Okay? Sabi niya, 2 Timothy chapter 4 verse 16, sabi niya, at my defense, no one came to my support, but everyone deserted me. Okay? Basahin ko sa Tagalog. Sige, matatapos na ako mga kapatid. Sabi niya rito, sabi niya, walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Kasi talagang inabandon siya ng mga kasama niya. Pero ano sabi niya, verse 17, ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita at naligtas ako sa tiyak na kapahamahan. Ang sabi ron, but the Lord stood at my side. No? So iniwan man siya ng mga kasama niya, wala siyang kasama nung dinepensa niyang sarili niya, pero ang Diyos ay nasa kanyang tabi.
Amen? Kasama niya ang Panginoon. At pangako yan ng Panginoon sa atin, He will never leave us nor forsake us. Pangako niya sa atin, I will be with you always unto the end of the age. We may be alone, but we will never be alone. Maring tayo nag-iisa, pero kailanman, hindi talaga tayo mag-iisa dahil kasama natin ang Panginoon. Amen, mga kapatid? Amen. Pero ang practical na tinuturo sa atin dito ng Panginoon, huwag ka rin mag-isa. No? Magkaroon ka rin ng kasama. Kasi malaking tulong yan. Kung meron kang sinishare mo yung burden, no, yung sabihin natin yung mga bagay na kung sa iyo lang mahirap talagang pasanin. Maging humble din tayo. Maging honest din tayo na humingi tayo ng tulong ng iba. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Salamat po sa mga karunungan na binahagi ni Haring Solomon na galing sa inyo. Natunay nga, O Diyos, na mas mabuti nga naman ang dalawa kaysa mag-isa. Pero salamat din, Panginoon, dahil sa mga panahon na kami nag-iisa lang, kayo ang nangako na hindi nyo kami iwanan at hindi nyo kami pababayaan. Pero sa buhay namin ito, tulungan nyo rin kami, Panginoon, na maging honest sa aming sarili. At kung kailangan talaga namin ng tulong ng iba, ay maging bukas kami. Maging open kami, Panginoon, na humingi ng tulong ng iba. Salamat po, Ama. Tulungan niyo rin po kami na parati kaming parati kaming makatulong sa aming kapatid sa anumang kaparaanan. Ito man ay sa panalangin, sa anumang pagtugon ng kalampangailangan, maring payo, o ano pa man. Gamitin niyo rin kami, Panginoon, na maging available na makatulong din sa aming kapwa. Ito lang aming samot panalangin sa pangalan namin Panginoon Yesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Salamat sa Panginoon.